Paano ba? 8 mga topic na gusto ng mga babae. Maraming salamat sa panonood. Please like, share our videos, and comment kung meron kang mga suggested topics na gustong pag-usapan. Tandaan, pag di pa subscriber, pwedeng-pwede mag-subscribe. Sa ating number 1, sports. Pwede mong itanong kung meron ba siyang formal training o for fun lang talaga. Kung active sport na gaya ng badminton o volleyball. Itanong mo kung na-injured na ba siya o kaya ay ipakwento kung may intense, highly competitive match na siyang na-experience. Kung sport na medyo hindi sikat gaya ng sepak takraw o kaya yung mga panghenyo gaya ng chess, pwede mong itanong kung paano sila nag-umpisa or paano sila nahilig doon. Kung matapang ka at may sapat ka na lakas ng loob, pwede mong itanong kung pwede bang magpaturo ng sport na gusto nila. Pero dapat pa-joke lang ha. Sa ating number 2, video games. Medyo hindi ito normal para sa babae at karaniwan ng babae ay ginagawa na rin ito ngayon. Kahit wala kang alam sa video games ay pwede mo pa rin itanong kung anong klase ng video games ang nilalaro niya. Fighting games ba? Racing? Adventure? Ang isang tanong na hindi ka magkakamali ay kung sino ang favorite character nila sa game at bakit. Pwede mo ring itanong kung sino ang nag-influence sa kanila. Hindi uso sa mga Pinay ang mga video games. Number 3, books. Kung mahilig siya magbasa, madali na lang ang mga follow-up questions dito. Sino ang favorite author? Anong genre ng libro or title? Anong libro ang pinakamabilis na natapos? Anong series ang unang nabasa? Life-changing books. Libro na hindi siya nag-a-agree. Libro na gusto niyang baguhin ang ending. Libro na pinaka nakaka-relate siya. Tiyak na hindi kayo mauubusan ng reply sa isa't isa. Sa ating number 4, travel. Kung mahilig siyang mag-travel, ang mga tao na mahilig mag-travel ay mahilig sa mystery at sa feeling of discovery. Mahilig ba ang crush mo sa malls? O sa mga natural na tourist spots? Ano ang pinakamalayo niyang napuntahan? O kaya ay ano ang pinakamagastos? Or ano ang pinaka-memorable? O kaya naman ay kung ano ang pinaka-disappointing. Pwede mong itanong kung anong lugar ang binabalik-balikan niya at kung bakit. Pwede ka rin magbiro na maliban sa mga napuntahan mong lugar, saan mo ako gustong dalhin? O di ba? Para at least meron kang idea kung gusto ka ba talaga niyang isama. Sa ating number 5, something creative. Kung mahilig siyang magsulat, mag-paint, or anything creative, pwede mong i-request kung pwede bang makita ang mga early works niya or ang mga kanyang gawa. Nafa-flatter ang mga creative na tao kapag nalaman nila na may gustong makakita ng mga pinag-aaksayahan nila ng oras. Pwede mo rin itanong kung sino ang first tapos ang greatest current influence nila sa ginagawa nila. At gaya ng sa sports, kung pwede bang magpaturo. Sa ating number 6, project o collaboration. Kung nasa school kayo or nasa office setting, malamang na ito ang pinakamadalas nyong na mapag-uusapan. Ano ba ang mga status ng projects na ginagawa nyo? May mga pinapagawa ba ang mga nakakataas or ang mga bossing? Ang mga interesting na nakaganapan o event sa school or sa office. In short, magchismisan kayo, magkwentuhan kayo, maging updated sa isa't isa at kung ano nga ba ang feedback nila sa mga nangyayari sa inyong daily life. Sa mga bagay na ganito, yan ang pinakamagiging masayang kwentuhan na posibleng maganap sa araw-araw. At mas magkakaroon kayo ng closeness dahil halos everyday na kayong magkausap. Magiging mas madali para sa inyo na mag-usap lalong-lalo na at nakaka-relate kayo sa isa't isa.
Kaya perfect na perfect kung mag-uusap kayo everyday. Dahil yan ang ilan sa mga paraan para mas maging close kayo sa isa't isa. At tandaan, kapag kayo ay may mga pag-uusapan, siguro iwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan or magkaroon ng argumento. Importante na magaan lang ang usapan. Swabe lang, harmonious, chill-chill lang. At wala masyadong usapan na pwedeng magkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan o kaya naman ay kompetisyon. Dahil baka masyadong competitive itong kausap mo at hindi kayo magkasundo bandang huli. So, sayang naman lahat ng effort mo. Kaya, be very careful kung ano yung mga topic na pag-uusapan ninyo. Sa ating number 7 naman, ito ay movies or events. Pwede mong tanungin si crush kung may inaabangan ba siya o may mga showing na movie na interesado siyang panoorin. At kung interested ka sa same movie na sinasabi niya, pwede mo siyang yayain pero wag ka naman pa obvious na may gusto ka. Yayain mo siya as a friend. Tapos kung tumanggi siya, wag kang malungkot lalo na sa harap niya. Eto pa, maganda kung horror movie ang pag-usapan ninyo. Dahil horror ang pinaka-effective na movie genre para ma-develop ang magkasamang nanonood. Yan ang mga diskarte na pwede mong gawin. Ang next naman natin, syempre, ang ating last but not the least, ang ating number 8. Yan ay light news. Mag-stick ka sa news na talagang trending at huwag yung mga medyo nakaka-depress. Gaya ng mga patayan o kaya naman pagtaas ng presyo ng langis. Pag-usapan nyo yung mga bagong lalabas na gadgets o kaya yung mga bagong nauuso na slang or mga dance craze. Tandaan, kung nagsisimula pa lang kayong mag-usap, mas mainam na ang mga pag-usapan ninyo muna ay yung mga magagaan lang para maiwasan ang awkwardness. Ibig sabihin, kung meron man kayong pag-uusapan, dapat yung mga something exciting, something that would build up a lot of energy. Yung tipong magja-jive kayo in a happy way. Madalas kasi pag bad news ang pinag-uusapan, eventually, nagtitrigger siya ng bad trip. Nagtitrigger siya ng hindi magandang takbo ng pag-iisip sa buong araw. Or kung ang mga pag-uusapan nyo naman ay mga news na tungkol sa mga bagay na hindi naman kaaya-aya, ang iisipin niya ay, ano ba yan? Bakit naman yan ang mga pinag-uusapan natin? Diyan ka ba interesado? Ang dating kagad niyan ay parang medyo kakaiba ka. Kakaiba ang mga gusto mo. Malayo sa kagustuhan ng mga gusto niyang pag-usapan. Kaya importante na kapag may pag-uusapan o kaya naman pag wala ka na masyadong maisip na pwede niyong pag-usapan na topic, light news. Tingin kayo ng mga good news ng mga bagay. Or pagdating naman sa mga bagay na bagong release, tulad kanina, cellphone, pwedeng mga gadget, or mga masasarap na pagkain, mga bagay na masarap puntahan, pwedeng pag-usapan habang kumakain, at ang usong-usong lugar para pagkwentuhan or para makapagkwentuhan ay coffee shop. Pwede rin naman milk tea kung hindi siya mahilig sa kape. Maraming paraan kung paano ka pwede mag-bring up ng mga pwede niyong pag-usapan. Kaya, sa mga darating na araw na siya ay iyong makakausap, make sure na sundin ang ating mga 8 tips. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa pagla-like at pag-share ng aming video. Taus-puso kaming natutuwa at nagbibigay ng gratitude at appreciation sa inyo. Naway patuloy kayong manood, lalong-lalo na sa aming mga future videos. Kaya, kita-kits ulit tayo sa aming mga susunod pang video.